Okay, so 4 yung aso namin sa bahay tapos hindi pa namin kaya sa ngayon ilakad yun sabay-sabay lahat. Kaya pa isa-isa lang muna ginagawa ko kasi hindi pa sila fully trained. Nagagawa ko before pa dalawa-dalawa kaso meron akong hawak na camera ngayon kaya medyo hassle. Pero kung papansinin nyo yung mga videos na pinopost ko kapag nilalakad ko yung mga aso, hindi nyo makikita na parang kinakaladkad nila ako. Nasabi ko lang kanina na hindi pa sila fully trained kasi kapag may mga nakikita silang sasakyan, minsan nagpapanik sila. Pero hindi na sila aggressive towards sa tao tsaka sa ibang aso. Sa mga radio station ngayon, kahit yung mga DJ, pinapalitan na rin ng AI. Like ito sa Spotify, napakinggan ko, meron na silang DJ pero alam mo, hindi na totoong tao, AI na mismo. Isa na yun sa mga sign or warning na talagang pinapalitan na yung ibang trabaho ng tao. Kung gusto niyo maraming matutunan kung paano mag-train or mag-correct yung behavior ng aso, panoorin niyo yung mga episodes ng Dog Whisperer ni Cesar Millan. Legit na ang dami kong natutunan sa mga episode na yun. Okay, so tapos na yung dog walk, paliguan ko na rin sila. Medyo busy ngayong araw kasi marami talagang task. May i-install na bar counter sa bahay. Sana talaga matapos na lahat today. Ito yung gusto kong panahon, yung parang ang gloomy lang pero kung sana umulan. I'm from the concrete, not from a palace. Sitting on a big fake, stuck in paralysis. Scream help God, no God would help your assets. I'm losing balance, see it through the balance. Sitting on the throne, while sitting on chalice. Seeing what you see in me is what I see to be. Okay, so sa wakas tapos na yung mga task. Around 4:30 na rin, so let's call it a day. Morning. Tulog pa dapat ako kaso yung order sa Lazada yung gumising sa akin. Nakalimutan ko na kung ano yung order ko pero alam ko jacket to eh. From Unfit. Hindi ko alam kung kilala itong brand na to. Hindi ko maalala anong size yung in-order ko eh. Tama naman. Medium naman yung dumating. Ayos ah. Okay din. Ang ganda ng tela. Hindi gamosa yung tawag dito sa tela na to eh. Para siyang bomber jacket lang din yung style. Yung bomber jacket kasi nasuot ko last time, yung color red. Parang, ewan ko, parang ang bigat sa pakiramdam. Pero ito, swabe lang siya suotin. Ang ganda ng tela. Favorite ko rin yung kulay. Tapos, yun. Meron pang butones. Suotin ko na to pang tulog. Yung second to the last vlog yata yun, nabanggit ko na meron kaming pinapagawa dito sa bahay. Okay, so itong area na to, ayan, yung buo na yan. Taas, gilid hanggang dyan, dito. Mababago yung itsura niyan in 3, 2, 1. Okay. So, ito na yun. Ito yung pinagawa namin. Bali yung ginawa dito, pina-fluted lang talaga tapos additional lang tong bar counter na to. Kinoveran lang yung part na yun kasi ang pinaka-purpose talaga nun yung sa ilalim ng hagdan, storage lang siya. Kapag hindi kasi siya na-coveran, medyo makalat tignan. Yung pakiramdam na you have all the time pero minsan hindi mo pa rin alam kung paano pagkakasyahin yung mga ginagawa mo sa isang araw or yung gusto mo gawin. Para sa akin talaga doon ako sumasablay sa time management. Kagaya ngayon, wala akong trabaho, tambay lang. Pero yung mga activity na gusto ko ipasok for today, hindi ko alam kung paano siya yung manage. Nalalagay ko siya dito sa to-do list ko pero wala siya yung time slot para dun sa activity na yun. Ang gusto ko kasi lahat ng mahalagang stuff like mga pwede kong maasikaso ngayon habang wala akong trabaho, like important things. Magawa ko na siya from morning hanggang bandang hapon. Then pagdating ng mga 4 or 5 p.m. dyan na papasok yung workout, yung dog walk, yung exercise, yung skates, tapos the rest ng evening, kung ano pa yung mga ibang kailangan dito gawin sa bahay. Tapos pakiramdam ko ngayon, kailangan ko na rin seryosohin yung fasting, pati yung pag-workout. Hindi naman necessary na kailangan ko na bumalik ng gym, pero nararamdaman ko yung mga pagbabago sa katawan ko habang tumatanda ako kasi naobserbahan ko talaga yun eh. 35 years old na ako and yung metabolism ko hindi na kagaya like before. Nung sineryoso ko yung pag-workout around mga 24, 25 years old, medyo mas madali pa siya mag-lose ng weight like tamang fasting lang, tamang pagbibilang lang ng macros. Pero ngayon napapansin ko hindi na basta-basta uubra yung simpleng fasting lang. Like kailangan talaga doblehin yung effort. Tsaka dapat mas maingat yung approach. Plano ko sana mag-exercise, mag-skates, or
mag-dog walk mamayang hapon kaso pag ganito yung panahon na umaambon tapos mukhang nag-a-attempt umulan, baka negative. Wala naman dapat bagyo, di ba? So recently lang, nagbalik loob ako sa pagbabasa ng libro. Itong dalawang libro na ito yung natapos ko basahin. Painting, drawing, videography, or whatever, what kind of art. And medyo nangangailangan ka ng inspiration or motivation. Itong libro na to, legit. Pinaka nagustuhan ko dito sa libro na to, yung napaka-relatable niya. Like kapag binasa mo talaga to, something will push you para mag-start. Sa online ko lang din siya nabili, hindi ito yung original na libro kaya manipis siya. Pero lahat ng information na nandun sa original na libro, nandito na. Etong libro na to, kasabay ko siya basahin yan to. Eto hindi ka naman niya gagawin na mind reader talaga, but more on parang interpretation sa emotion and actions ng ibang tao. Ngayon, ito yung legit na binabasa ko. Dito sa tatlo na to, ito yung pinaka gusto ko basahin ngayon. Tsaka yung 48 Laws of Power. Hindi ko lang mapakita ngayon kasi nandun sa loob ng sasakyan nasa likod. Legit to kasi kinuha talaga siya sa human experience. Dito na sa bandang kalahati na ako and actually gusto ko na talaga siya tapusin kasi kapag nasimulan ko na to basahin, tuloy-tuloy na yung momentum. And para sa akin, mas okay basahin yung bagong chapter kapag fresh pa sa memory mo yung previous chapter na binasa mo. Yung 48 Laws of Power, hindi ko pa tapos basahin yun pero so far, yung understanding ko. Hindi naman siya yung tipo ng libro na parang tinuturuan ka maging evil or something. Pero ipapaintindi niya sa'yo kung paano pwede maging ka-dirty yung politics inside and outside ng workplace. Sa lahat, actually, pwede mo pa nga ma-apply yun kahit sa family mo siguro. So, ayun lang. Mamaya bago matulog, ito yung babasahin ko. Mas naituloy ko basahin tong mga libro na to kaysa mag-movie marathon. Kasi yung dating sa akin ng mga libro na to, kasama na yung 48 Laws of Power. Para ka na rin nanonood ng movie. So, kung hindi kayo masyado interesado magbasa, maybe next time, i-entertain nyo yung idea na yun. Mag-try lang kayo kahit isang libro na nakapagpa-spark ng curiosity nyo. Marirealize nyo na hindi lang siya pang nerd. Like, nakasalamin ako ngayon, but yan. Hindi siya pang nerd. Sa gabi, instead na mag-mindless scrolling lang kayo dyan sa TikTok or sa Instagram or sa Facebook, palitan nyo ng pagbasa ng libro. Okay, so yun lang. That's it for me. Thank you all for watching and see you again next time. Peace.